eto po, grabe naman po. Tinawag po na the worst traitor po ng Pilipinas, mga kabida, ng isang ekonomista po, ano? Ito hong si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kabida. Maliban po doon ho sa isinawalat po ng 18 mga dating sundalo po, ano? Kung saan po ay si Trillanes daw ay nagdala po ng mga investigador po dito sa Pilipinas, mga kabida, mula sa International Criminal Court at nag-facilitate po para ma-interview itong mga witnesses dito sa Pilipinas, ano po? At yung isiniwalat dati, ano, ng yumaong si Senador Juan Ponce Enrile na naging informal negotiator daw, ito hong si Trillanes, ano, sa pagitan po ng China at Pilipinas, nung kasagsagan po na nawala po sa Pilipinas ang Scarborough Shoal, ano, mga kabida, sa panahon po ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ito, babasahin ko lang po, ito hong post, mga kabida, mismo ni Miss Cora Guidote, ano, alright? The Philippines' Worst Traitor. Ito yung title po ng kanyang article po, ano, mga kabida. If the alleged revelations of the Brave 18 are proven to be true, which I am inclined to believe that they are, naniniwala pala, ano, ito hong si Cora dito sa sinabi po ng mga dating sundalo po, ano, mga kabida, Trillanes will go down in history as the most worst traitor. Ayan. Not only did he facilitate the clandestine visit of the ICC officials to the Philippines, but we must also be reminded about how he suddenly got into the picture as an informal negotiator at a time when the Philippines lost Scarborough Shoal to China. In the words of then Senate President Juan Ponce Enrile, this is a dangerous thing. There was no reporting done. Ano po? Wala palang report na nangyari after he facilitated the negotiation sa pagitan po ng China at ng Pilipinas, ano, mga kabida. Continuous reporting. He was acting on his own. The Brady notes showed Trillanes advocating the Chinese line, which was alarming because nobody knows what he had done committing to them. In the notes, Brady supposedly said Aquino did not know what was being worked out by Trillanes with his contacts in China. So, kumbaga na blind pala si dating Pangulong Benigno Aquino po, ano, sa ginawa po ni Trillanes, ano, mga kabida. Okay? While he was acting as an informal negotiator, okay, between China and Philippines. It was only during a cabinet meeting where Enrile learned about Trillanes' supposed appointment as backdoor negotiator. His impression was Trillanes presented himself as the best person to negotiate with the Chinese over the Panatag issue. According to Enrile, he learned that in some of these trips of Trillanes to China, the senator refused to have his passport stamped at immigration so that there would be no record of him leaving the country. How did we end up having a vile and cunning personality like Trillanes? He is like a snake who crawls from behind, biting our nation with his poisoned tongue and teeth and selling out our sovereignty to foreign bandits. Parang inihalin tulad po, ano, mga kabida, ni Cora Guidote, ano, ito kong si Trillanes sa isang ahas, ano, na kinakagat daw ang ating bansa sa pamamagitan po ng kanyang mga pangil at poison, ano, okay, sa pamamagitan po ng pagbenta po ng ating soberenya, ano, mga kabida, sa mga foreign bandits o sa mga bandido. I am also certain that Trillanes will have his day of reckoning. I will pray it will be soon. Ayon. So, nirecall po ni Cora Guidote, ano, yung mga kasalanan daw ni Trillanes po, ano, mga kabida, sa bayan, ano. Unang-una po,
binanggit po niya yung isiniwalat po ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, ano? Naalala ko yun, mga kabida, no? During the Senate session, parang yun, binanggit po ni Senate President Juan Ponce Enrile yung ginawa daw ni Trillanes, ano? Pumunta ng China, kumbaga umakto daw bilang negotiator. Okay? Sa pagitan po ng dalawang bansa, ano? Ito po daw ang nangyari nung kasagsagan po na nawala po itong Scarborough, ano? Sa atin, mga kabida. Okay? Wala naman dong reporting na nangyari Walang, kumbaga, hindi po nag-ulat itong si Trillanes kay Pangulong Benigno Aquino kasi na-blind daw itong si Pangulong Aquino daw doon Kung ano po yung update doon sa ginawa po ni Trillanes doon, ano, mga kabida. Diba? Tapos ito, pinaka-latest, nagdala po ng mga investigador po, ano, mula sa International Criminal Court dito sa Pilipinas. At nagpahiwatig naman po siya, ano, na talagang pumunta po dito sa Pilipinas itong mga investigador po, ano, mga kabida mula sa International Criminal Court. Subalit hindi lang po niya idinitalye kung ano po yung nangyari, ano, at anong ginawa po ng mga investigador po dito, mga kabida, ano. Okay? Now, sa tingin po ni Ms. Cora Guidote, ano, okay, sa aking interpretasyon lang po, ano, mga kabida, yung ginawa po ni Trillanes na nag-facilitate po siya, no, para po dito sa mga investigador na pumunta po ng Pilipinas, isang uri po daw yun ng pagtatraidor, ano? Kasi unang-una po, bakit mo i-facilitate ang isang banyaga pumunta dito sa Pilipinas para gawin yung kanilang trabaho where in fact, hindi na po tayo miyembro. Alright? Hindi na po tayo miyembro, mga kabida, no? Lumabas na po tayo noong 2019 at nangyari ito December 2023 ayon po sa isiniwalat po ano ng mga dating Marines. Okay? So, anong ibig sabihin dito? Ano? Mga kabida. 'Di ba? Isang uri po ng pagtatraidor ano sa bansa where in fact meron pong kinasuhan po ano na isang mataas na opisyal ng bansa doon ho sa International Criminal Court at mismo si Trillanes po ang nagkaso po doon Kasama po yung kanyang abogado po, ano, mga kabida. Yun yung interpretasyon po ni Ms. Cora Guidote, ano. Kaya ang mga instances po kung saan po ay umakto itong si Trillanes, ano, mga kabida. Ang interpretasyon po ni Guidote ay isang pagtatraidor to, ano. Hindi lang po sa bansa, kundi sa mga Pilipino, ano po, mga kabida. Kaya kung totoo man po itong sinabi po ng mga dating Marines, ano, mga kabida, ang pagkakadescribe po ni Cora Guidote dito ho kay Trillanes na the worst traitor po ng Pilipinas, ano, sa palagay ko lang po, nararapat po, ano, dahil unang-una po, hindi naman po opisyal itong si Trillanes Simula noong 2019, hanggang ngayon, ano? Hindi na po opisyal ng gobyerno po ng Pilipinas itong si Trillanes. Bakit nangingialam? Bakit nag-facilitate po? Maliban na po siguro kung meron pong ugnayan po ang ICC at ng gobyerno po ng Pilipinas, ano? At ginawa lang pong, kumbaga, facilitator itong si Trillanes po para lang makapunta po dito sa Pilipinas itong mga investigador, ano? Mga kabida. Baka ganon. Diba? Kasi kung malaya pong nakapasok po ng Pilipinas, ito pong mga investigador mula sa International Criminal Court, ano, na wala kong pagtatanong, walang investigasyon, ano, mga kabida, meron pong basbas mula sa gobyerno po ng Pilipinas. Tapos meron pang nakalagay doon ho sa affidavit po ng mga dating sundalo na isa po sa mga meetings na nangyari po ay doon daw sa bahay po ni then Secretary of Justice Boying Rimulya, no? Mga kabida. Although itinanggi po yon ni Rimulya, no po, no? Pero nakakabahala po yon, mga kabida. Kaya nga, ang panawagan po ngayon, kailangan pong imbestigahan ito kasi ang dami hong mga lumabas na issue po dito, ano? Aside dito ho sa deliveries
ng mga maleta po na puno po ng pera, ano? Mga kabida, ang dami pong mga issues na lumabas po, ano? Dito sa isiniwalat po ng mga dating sundalo po, ano? Na nagtrabaho dati, mga kabida, kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Okay? Oh. Ito hong nangyari po na nakapasok po sa Pilipinas ang International Criminal Court at nag-imbestiga at hindi lang po simpleng nag-imbestiga. Okay? Marami hong in-interview ng mga pamilya po ng mga nabiktima di umano itong war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po, nataliwas po ito sa naging pulisiya po ng Marcos administration. Alright? Kung maalala po ninyo, ilang beses po sinabi po ng Pangulo mga kabida na hindi po ang Pilipinas makikipag-cooperate po sa International Criminal Court. Okay? By words and by, anong tawag po dito? Physical na appearance po, ano, mga kabida. Oh. So itong pagpasok po ng mga investigador sa Pilipinas, anong tawag po dyan? Okay, pumuslit lang dito sa Pilipinas, ano? Pwede ba yon? Pwede ba yun? Pumuslit lang sa Pilipinas, mga kabida, na hindi po na-detect ng Bureau of Immigration? At hindi man lang inimbestigahan kung saan galing, kung anong mga nationalities po? Diba? Oh. Although, wala akong problema, pumasok po sila ng Pilipinas, pero bilang turista po. Pero pag sila po ay pumasok bilang mga investigador, bilang mga opisyal po ng International Criminal Court, ibang usapan na po yon, mga kabida. Kasi po, unang-una po, meron pong pulisiya po ang Marcos administration na hindi po tayo makikipag-cooperate sa ICC. Dahil labas na po tayo sa International Criminal Court membership po, ano, mga kabida, since 2019 pa po. Okay? So itong malayang pagpasok po ng mga investigador po mula sa ICC, mga kabida, patunay po ito, ano, na meron pong basbas mula sa Marcos admin. Alright? So, sa tingin po ninyo, itong ginawa po ni Trillanes bilang facilitator, di umano, mga kabida, dito ho sa mga investigador po ng ICC dito sa Pilipinas, anong sa tingin po ninyo? Matatawag ba natin itong pagtatraidor po? Hindi lang po sa mga Pilipino, kundi sa ating bansa, ano, mga kabida? Okay? Kasi po, yun yung description po, ano, ni Miss Cora Guidotti, ano, mga kabida, kung sakali man po, totoo ito hong mga isiniwalat po ng mga dating sundalo po, mga kabida, no? Okay, na nagpalabas po ng kanilang affidavit. Okay, matapos pong nagkaroon po ng press briefing noong February 24 po, mga kabida, no? Okay? Kaya ang dami hong pagdududa na nasa isip po ng mga nasa gobyerno ngayon, ano? Laban po dito sa kanila. Okay? Lalong-lalo na po ito hong si Lacson kasi bakit itiniming po sa Petsa 24? Bespiras mismo ng people power po, ano, mga kabida. So yun po, naniniwala ho ba kayo dito sa sinabi po ni Miss Cora Guidotti, ano, mga kabida, na ito hong si Trillanes, the worst traitor ng Pilipinas?